Tandaan mo, ang emotions is like uninvited guests. Sa exam nga, pag nag-review ko 100 items, nakakapasa ka. Ibig sabihin, natatandaan mo lahat ng pinag-aralan nyo. Women will always lie about, sa ikaw ba naman bilang babae, hindi mo iningatan ng iyong kipi at binigay mo kung kani-kanino ng easy, lagi maglalaya mga babae. Kasi nga, meron silang, hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. So, ang tanong niya is, normal lang daw ba or valid daw ba magselos sa sexual past ng kanyang girlfriend? Kasi nalaman niya na may nangyari dun sa girlfriend niya at dun sa ex niya, pero after a year pa niya daw nalaman. I think nasabi ko na dun sa mga ibang videos ko, guys. Tandaan nyo, women's value are directly ties with their beauty and with their sexual past. So guys, nabanggit ko na rin to sa mga maraming videos natin about sa slut shame. Guys, basahin nyo yung Tao of Badass. Nandun yun karamihan na sinasabi ko. Dahil more than 20 times ko binasa yun. Dahil gustong gusto ko maintindihan how to create attraction. Kaya basahin nyo ng maraming beses hanggang sa ma-stack sa utak nyo. Kumbaga sa subject, that's prerequisite. Or kumbaga sa school, prerequisite yun. Hindi ka pwede mag-grade 1 hanggang di ka nagkikinder. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, basahin nyo ng basahin hanggang sa tumatak sa utak nyo. Di ba ako na isa, dalawang basa yan, gawin mo 20. And until now, ini-scroll ko pa rin yun, binabasa-basa ko pa rin unti-unti. Okay, balik tayo. So, guys, women will always lie about their sexual past because they know that's directly ties to their value. Kasi ikaw ba naman bilang babae, hindi mo iningatan ng iyong kipi at binigay mo kung kani-kanino ng easy, at tapos may na-meet siyang ganun kalupit na lalaki na nagpa-realize sa kanya na how valuable they are if they never been touched or never been kissed. Kung yung body count nila is mababa, so ibig sabihin mas kahit pa paano kaakit-akit pa rin sila. Kaya nga women will always fucking lie about their sexual past. Aaminin niya ba? Pwede. Pero yung totoong totoo, I mean 100%, sasabihin niya ba lahat? Hindi. Huwag na huwag kang maniniwala sa babae. Pag sinabi niya, pipilitin kong alamin lahat, aalalahanin ko kung sino yung mga yon. Hutya na yan. Matakot ka na. Ganun ba kadami para makalimutan mo? Kabubuhan na mapamaniniwala ka sa babaeng sinungaling, especially pag ganun magsalita. Yung sasabihin niya, nakalimutan ko na, hindi ko alam, bla bla bla. O, diba? So ganun karami, Brad. Sa exam nga, pag nag-review ko 100 items, nakakapasa ka. Ibig sabihin, natatandaan mo lahat ng pinag-aralan nyo, diba? Yung pa kayang pumasok sa kuweba mo, imposible hindi niya matandaan yun. Kaya nga guys, wait for at least 6 months to 1 year para makita natin kung talagang karapat dapat siya sa relationship na gusto niya. Gets? Wag natin pag-usapan yung ganda niya, Brad. Ang pag-usapan natin dito, what else she can provide in the relationship bukod dun sa ganda niya. Yes, I know, it's a big flex for you. Matutuwa yung mga tropa mo, hahanga even your dad. Puta nak, ganda naman ng girlfriend mo, ang galing mo, manang-manang kay daddy diba, may mga ganun eh. Pero Brad, hindi ganun na sukatan pagdating sa relationship. Yes, nakakaboost ng ego pag maganda yung girlfriend mo, pag maganda yung babaeng na nakupul mo. Pero tandaan mo, always think something na much better than that, diba? Especially if you are giving the relationship. Gets? Kaya nga mga babae, hindi nila ino-open yung legs nila basta-basta sa mga lalaki na alam nilang hindi karapat-dapat. Women always reject men most of the fucking time. Kaya nga, ibig sabihin, ang babae na lagi nag-o-open ang legs sa mga kalalakihan, ibig sabihin, she doesn't know her value. Or hindi niya pinapahalagaan yung value niya bilang babae. Diba? Women want men's attention. Okay? Kaya nga bro, sa tanong mo, alam mo na dapat yan, na lagi maglalaya mga babae. Kasi nga, meron silang slut shame.
Ayaw nila na matawag na ganun. Kaya nga pagdating sa date, hindi sila basta-basta umuoo, or minsan umuoo na tapos biglang magbabago pa isip, di ba? And they will keep on lying. Okay? Basta pagdating sa sexual past, they will keep on lying. So it's all up to you. And yung sinasabi mo naman na normal ba or valid ba magselos? Bro, kahit ilan ang body count niya, once na sinabi niya sa'yo, magsiselos at magsiselos ka. Gets mo? Kahit isa lang yan. Okay? Kahit aminin niya pa sa'yo, yes, I had one body count. Pag kinuwento niya sa'yo kung sino yun, saan niya nakilala, ilang months sila, you will start to get jealous. Why? Because you're already invested in emotions. Invested ka na ng emotions sa kanya, kaya pag nalaman mo, pwede ka magselos. Pero, you need to control it. Di ba? Guys, eto, tandaan mo, ang emotions is like uninvited guests. What the fuck are you talking about? Gets mo? Yung alam mo yung nagsasaya kayo, tapos bigla may pupunta na hindi naman in-invite. Yung kumbaga nagse-celebrate kayo sa bahay nyo or sa isang lugar, tapos magugulat ka, may biglang e-entra na isang tao na hindi nyo kilala or hindi nyo gusto kasama, just like the emotions. So, parang ganun yung emotions natin. Hindi mo pwedeng laging pinapatuloy. Or let's say for example, emotions is laging kumakatok sa bahay nyo. Pag may kumatok ba, lagi mong pagbubuksan? So ganun ang emotions. Laging dumarating or minuminuto or laging umaano yan, laging sumusulpot yan. So ganun ang emotions, laging sumusulpot, laging kumakatok. Ang tanong is, dapat mo bang patuloyin? Di ba? Sa kwarto mo, pag kinatokan ng mama mo, kapatid mo, sinasabi mo bakit? Kasi you want to know, mahalaga ba yan? May ginagawa ko. Pag ikaw nakapokus ka sa isang bagay or you want to do something else or you want to think something else or you don't want other people to bother you, ang ginagawa mo is hindi mo pinagbubuksan. So dapat ganun ka rin. Stop entertaining your emotions. Okay? Yes, every emotions or every feeling are valid, but not everything are true. Ulitin ko, hindi mo kailangang i-entertain yung emotions mo most of the fucking time. Kasi nga, isipin mo, they are uninvited people na hindi naman kasali sa celebration. Okay? Hindi mo dapat pinagbubuksan ng pinto yung kada tao na kumakatok. Minsan, machechempo ka dun sa mga nagre-recruit. Di ba? May mga tao nagre-recruit about sa religion or para sa religion nila. Di ba? Sinasama ka. Hanggang sa minsan, because you are so fucking nice, hindi mo sila mahindihan. Di ba? But anyway, natin mag-usapan yan. Ang sinasabi ko dito is, hindi mo kailangan laging bigyan pansin yung nararamdaman mo, especially kung lalaki ka. Lalaki ka, Brad, hindi ka babae para laging bigyan pansin kung anong nararamdaman mo. Dahil ang feelings nating mga lalaki ay hindi nagmamatter most of the time. Why? Because it's hard to lead a woman or it's hard to lead your life if you are fucking emotional. Nakita mo yung nahuli natin na artista na nahuli na, I think he killed his friend, di ba? Kasi nag-drug siya. So, saan daw siya mahina? Sa love. Oh, di ba? Nakikita mo kung ano ang nagagawa ng pagiging emotional. Kaya nga dapat piliin mo kung ano yung mga kinukonsum mo, especially sa mga movie. Stop watching Alden's movie, Brad. Okay? Stop watching yung mga teleserye. Dahil doon, ine-engrain sa utak mo or inuukit sa utak mo na dapat ganito maramdaman mo. That's all marketing para kumita sila. Kaya nga mag-isip kang mabuti kung ano ang prioridad mo. Okay? So meron nag-comment sa atin. Sabi, Brad, paano mo gagawin sa mental crowded? Know your priorities. Hindi mo lahat dapat bigyan ng pansin. Basahin niyo tawag dito? The Subtle of Not Giving a Fuck. Basahin niyo kay Mark Manson. The Subtle of Not Giving a Fuck. Basahin nyo yun, magandang libro yun. Kulay orange yun, maganda rin yun. So parang sinasabi doon, stop giving a fuck sa mga small things na hindi naman. Ba't masyado tayo nababother? Ba't masyado tayong FOMO? Di ba? Masyado tayong FOMO. At the end of the day, maraming bagay na hindi nagmamatter. Maniwala ka. Most of them are just a noise. Ingay lang. Gets mo? Isa mga social media, puro marketing lang yan. Napanood nyo kay Alex Calleja, di ba? Parang gusto niya magdemanda
about dun sa joke niya yung sa Netflix, kasi may nagsabi na ninakaw daw yung joke niya. Iniisip mo na magkaaway ka nga kaya talaga sila, or pwedeng it's a marketing strategy as well. Di ba? Kasi pwede yun eh, di ba? Kasi kailangan maging matunog, di ba? Yung ano niya, Netflix special niya, wala namang masama doon. That's part of marketing strategy. Negative is positive. The more negative, the more people wants to know about it, and there's a positive effect. Gets? Ano yung positive effect nun? Pag-uusapan, maindriga lahat ng tao, so panonoodin. Gets? Brad, try to analyze everything that's happened around you hanggang sa you will get used to it. Brad, kung mahal mo yung girlfriend mo at gusto mo ituloy yung relationship at tingin mo yung past niya naman, it doesn't affect yung binibigay mong relasyon sa kanya ngayon, you don't need to worry about it. Pero dahil nag-lie siya, ang masasabi ko nga is because ayaw niyang makonsider as a slut. Gets? Or she really like you. That's why she lied. Gusto niya magustuhan mo siya bilang siya, kaso nga lang nag-lie siya kasi nga ayaw niyang ma-judge mo siya eh. Ayaw nila na pag-isipan sila na easy sila or kop sila. Gets? Sa mga lalaki dyan, tandaan nyo, tayo ang may kakayahan, ikaw ang may kakayahan na pumili kung sino yung gusto mong jowain at kung sino yung gusto mong makasama habang buhay. Okay? Ikaw ang may kapangyarihan doon. Tandaan mo, you are the gatekeeper or we are the gatekeeper of the relationship. At the end of the day, tayo ang magpo-provide sa relationship. Women are only there to support us. Kaya nga may kasabihan, ang nanay ang ilaw ng tahanan. Di ba? Ang tatay ang haligi ng tahanan. Pag sinabing haligi, ibig sabihin dapat matibay ka. Guess mo, walang foundation na soap. Nakita mo yung mga foundation na soap, ano nangyayari? Gumuguho, di ba? Kaya nga pag kurap ang bansa, ay hindi, wag natin kaya nga Brad, nakita mo naman siguro, di ba? Dito sa atin, lagi may bagyo. So madalas may mga gumuguho, di ba? Madalas nagkakaroon ng landslide because may ginagawa ang mga tao, di ba? Kinukuha na ng lupa or pinabawasan, di ba? Yung mga batong malalaki, kinukuha natin. Yun ang nagpapatibay. That's the foundation. The rock is the foundation of the soil. Na pag inalis mo, pwedeng gumuho. Eto Brad, puta. Ngayon ko lang, ewan ko kung alam nyo to ha. Ay, tanong ako sa inyo, bakit sa railways may mga bato na iba-iba yung hugis? At bakit ang tatalim? What the fuck are you talking about? Bakit hindi yung yung kagaya nung sa mga spa? Di ba sa spa yung mga bilog-bilog? Bakit hindi ganon? Mas maganda tignan. Bakit dun sa railways, bakit may mga bato na hindi pantay-pantay at bakit laging meron nun at hindi nawawala sa railways yun? Why? Kahit na ano to MRT or yung PNR, masalo sa PNR, di ba? Bakit? Have you ever wonder? Puta, Kuya Kim na ako ngayon. Kasi nga yun yung nagsisilbing foundation. Paano naging foundation yun? Ganito, pag ang mga bato na tusok-tusok, dumaan yung mabigat, nagsishrink sila or nagkukumpul-kumpul sila na nakakabuo ng matibay na foundation. Guess mo? Imagine mo, use your fucking imagination. Hindi yung puro ka swipe right, di ba? Lagyan mo ng konting kaalaman yung utak mo, di ba? Ikaw ang lalaki, dapat mas knowledgeable ka sa babae para hindi ka naloloko. Or kahit naloko ka man, ibig sabihin nagkamali ka man, handa mong tanggapin yun at magsimula muli. Okay? Huwag kang manghinayang sa babae na hindi pinahalagahan ang iyong atensyon na binibigay. Dahil ikaw ang lalaki, ikaw ang foundation ng relationship. Okay? Ikaw ang dapat matibay. Hindi sasabihin yun kung wala lang. Gets mo? So isipin mo lagi yung railways. Okay? Yung mga bato na yun, nagsisilbing foundation pag may dumadaan na mabigat. Kaya laging may ganun is to support the vibration and also yung bigat ng tren. Okay? So guys, ako po ang inyong Kuya Kim. Laging tandaan. Ano yung sinasabi ko?
So lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love.